So later on, pwede po ninyong mapanood at mapakinggan na ito po bahagi po ng pahayag na ito po si former DPWH District Engineer Henry Alcantara dahil isinangkot na ito pong natura pong dating opisyal, mga kabombo, ang ilang senador at mga kongresista sa umano'y anomalya ng budget insertions at maging ito pong mga kickback sa mga proyekto naman ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Sa kanya pong sinumpaang salaysay sa atin pong Senado yesterday lamang po yan, ay pinangalanan po niya. Ito po mga sangkota ng mga senadora na bibilangan po yan ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at ito po si dating Senadora Bong Revilla, maging ito po si Representative Zaldico at ito po si dating Representative Mitch Kahayon Uy bilang tumanggap umano ng mga komisyon. Ayon kay Alcantara, ito po mga proyekto ay kadalasan pong substandard at bahagi po ito ng flood control program sa dyan po sa may Bulacan, sa Tarlac at maging sa Pampanga. Matapos ito pong pagdinig, dinala po siya sa DOJ para formal na isailalim sa Witness Protection Program. Narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo, ito pong bahagi po ng pahayag ni former DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ngayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elsaldi ko. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022.